2024 FIVB Volleyball Women's Challenger Cup, malapit nang masilayan ng Pinoy volleyball fans. Creamline Nation at Gia de Guzman, happy sa pagpasok ni Gemma Galanza sa national team. Hindi maitago ang saya ni Gia de Guzman dahil matapos ang isang taon ay muli nitong makakasama sa loob ng court si 2024 PVL AFC Finals MVP Gemma Galanza. Matatandaan na matagal na wala si Gia de Guzman dahil sa import duties nito sa Denso Aerobis Japan V-League. And I quote, "Actually, when we first started training together, we realized na parang almost a year kaming hindi magkasama. But nung first day in court, parang nandun pa rin yung connection. Very happy ako about that. Gemma has always been a stable presence inside the court, especially kapag nakakasama ko siya. So we're very happy she's here in the national team. She also gives a lot of guidance and wisdom to the young ones. Grabe rin yung experience niya all throughout these years, so malaking bagay na nandito siya sa loob ng team." Ngunit ang kasiyahan ni Gia de Guzman at maraming Pinoy tagahanga ay unti-unting nababawasan. Sa kakapasok lang na balita, ayon kay Alas head coach Jorge De Brito, ay hindi makakasama sa nalalapit na Challenger Cup si National University standout Alyssa Solomon. Absent rin sina Ea Laure at Jen Yerva ng Cherry Tigo crossovers. Dahil sa kakulangan ng Alas ng isa pang libero at hindi na maaaring magdagdag ang kupunan ng player outside Alas, ay napagdesisyon na ni De Brito na i-convert na lang si Gemma Galanza bilang bagong libero ng Alas. Nagbigay naman ng konkretong mga rason si De Brito kung bakit inilagay si Gemma Galanza sa libero position. Una, dahil sa pagkawala ni Jen Yerva sa Alas at pangalawa ang minor foot injury ni Gemma Galanza. And I quote, "Until now, we don't have Jen Yerva and Ea Laure from Cherry. And we can't bring new players so we need to find one inside our group. Gemma Galanza hasn't jumped for several days because she fell on her foot. It was painful. Since the incident, Galanza is moving better and is making up for the lost time before the Challenger Cups goes underway. Something happened to Gemma's foot. Now, she's feeling better but she didn't jump for days." Ang tanong ng bayan, magagampanan ba ni Gemma Galanza ang pagiging Alas libero? Ayon sa datos na nakalap sa katatapos na PVL AFC 2024, nagtapos si Galanza sa top 10 both digging and receiving. Nakapagtala si Galanza ng 2.55 excellent digs per set at 41.54 receiving efficiency. Hindi na rin ito bago kay Kumare dahil sa unang sabak nito sa national team noong 2018 ay ginawang defense specialist ito ni Coach Shaq De Los Santos. Sa sistema naman kasi ni Coach Jorge, medyo ilang years ko na rin siya nakakasama sa national team. So, ang adjustment ko na lang halos yung communication ko with my teammates, ganyan, paano ko nagagalaw sa team. So, ngayon po na kakarating ko lang ulit, ang may bibigay ko lang siguro. Siyempre, hanggat maaari naman kung kakayanin po talaga makabigay talaga ng puntos at kung ano man ho'y may tutulong ka sa loob ng court, ibibigay ko naman po. Pero Alas Pilipinas 14-member pool para sa darating na FIVB Challenger Cup 2024. The Setters, Alas Team Captain Gia de Guzman and Julia Coronel. Open Hitters, Cici Rondina, Vanny Gantler and Bella Belen. Middle Blockers, Thea Gagate, Fifi Sharma, Cherry Nunag and Del Palomata. Opposite Hitters, Angel Canino, Faith Nisperos and Ara Panique. Liberos, Don Katindig and Gemma Galanza. Palaisipan naman para sa masusugid na tagahanga ni Gemma Galanza kung nagsasabi nga ba ng katotohanan si Alas head coach Jorge De Brito. Ayon sa naunang panayam ng dayuhang coach ay nagtamo si Gemma Galanza ng minor foot injury. Isa sa mga rason kung bakit kinonvert sa libero position ng PVL MVP. Ngunit sa katatapos na sisterhood showdown ng Creamline versus Choco Mucho, ay mapapansin na 100% healthy ang Kumare ng bayan. Okay, Gemma Galanza, 5, 6, 7, 8.
Single ladies is correct! Marami tuloy ang nagduda sa mga pahayag ni De Brito. Naungkat pa ng ilang fans ang unang power tripping ni De Brito sa posisyon ni Gemma Galanza. Nang gawin itong service specialist noong 2021 Asian Women's Club Volleyball Championship. And I quote, "Galanza, however, might be seen playing a different role than her usual offensive position to fill up the libero spot left by Nerva. Right now, it's undecided. It can be because she's really good receiver. She has a good defense and since we have a problem, we have to fix it with what we have. But it's still not 100%. Naantala ang training ngayong araw ng Team Vietnam July 3, 2024 dahil sa naging aberya kahapon. Sa kanilang pagdating ng Pinas ay maling airport di umano ang pinuntahan ng FIVB Challenger Cup organizers. Nasayang ang 1 oras ng Vietnam sa nasabing aberya, dahilan para ipagpaliban ang 2:30 PM training ngayong araw. Sa kasalukuyan ay nasa rank 34 ang Vietnam with 105.98 total points. Sa huling patimpalak na sinalihan ng Vietnam at Pinas ay hindi nagharap ang dalawang team. Panalo via gold medal ang Team Vietnam. Nakuha naman ng Pilipinas ang kauna-unahang medalya nito sa AVC nang mauwi ang bronze medal. Ngunit hindi pa talaga natin masasabi kung may laban na nga ba ang bagong Alas Pilipinas sa isa sa itinuturing na higante ng Southeast Asia. Matapos ang matagumpay na kampanya ng Alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenger Cup, muling susubok ang Alas ng Bayan upang muling makagawa ng panibagong kasaysayan para sa bayan. Abangan ang FIVB Challenger Cup sa darating na July 4-7 at the Ninoy Aquino Stadium. Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Call Smashers. Sa sistema naman kasi ni Coach Jorge, medyo ilang years ko na rin siya nakakasama sa national team. So, ang adjustment ko na lang halos yung communication ko with my teammates, ganyan, paano kami gagalaw sa team. So, ngayon po na kakarating ko lang ulit, ang may bibigay ko lang siguro. Siyempre, hanggat maaari naman kung kakayanin po talaga makabigay talaga ng puntos at kung ano man ho'y may tutulong ko sa loob ng court, ibibigay ko naman po. Pero kung wala man ho ako sa loob ng court, as ate nila po ngayon, halos kami na po, nila Ate Gia talaga ang mga ate dito. So, yung leadership po and yung advice kapag kung ano yung mga kailangan sila.